Samantala, matapos banggitin ang mga problemang maaaring kaharipan ni Leon ay nagtatakang tinanong ng babae kung bakit napakakalmado pa rin niya at kung hindi ba niya nauunawaan ang kanyang sitwasyon. Ipinaalala pa niya na hindi lamang siya ang malalagay sa panganib dahil maaaring ang kanyang mga kasamahan, kaibigan, at kapamilya ay madadami din dito. Bilang tugon ay ngumiti lamang sa kanya si Leon habang inaabot ang kanyang order at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon. Pagkatapos nito ay iniabot niya sa kanya ang isang espesyal na gamot para sa kanyang sugat. Matapos namang matanggap ito ay agad itong nakilala ng babae at sinabi na isa itong Jade Lotus Nectar, at sa kanyang pagkakaalam ay napakamahal nito. Nagsimula naman ng maglakad si Leon habang nagpapalam sa kanya at sinabi na hindi siya ganoon kakuripot para hindi siya mabigyan ng gamot, lalo pat alam niya na ang mga babaeng katulad niya ay ayaw na magkaroon ng mga peklat sa kanilang katawan. Pagkatapos naman niyang sabihin ito ay muli siyang tinawag ng babae kaya napalingon siya at tinanong kung mayroon pa ba siyang kailangan sa kanya. Dito nga ay agad na sinabi nito na hindi pa siya nagbabayad sa mga barbecue na kinuha niya. Pero hindi gaya ng kanyang inaasahan ay nakita niyang mabilis na tumakbo si Leon, at habang ginagawa niya ito ay sinabi niya sa kanya na ilista na lamang iyon at babayaran na lamang niya siya kapag nakapag-ipon na siya ng sapat na pera para dito. Hindi naman niya hinabol ito at sa halip ay naisip lamang na ang asawa ng Empress ay hindi niya inaasahan na hindi kayang magbayad sa kanyang mga biniling pagkain. Samantala, lumipat ang eksena sa isang kabundukan at dito ay makikitang nakaupo ang isang lalaki katabi ang kanyang espada. Kasabay nito ay hawak niya ang isang sungay ng isang hayop na ginagamit nila na parang telepono, at dito ay binanggit nito na ang grupo nina Red Shadow ay nabigo sa kanilang misyon. Binanggit din nito na kahit ano ang mangyari ay kailangan nilang mabawi ang core, kaya iminungkahi niya na kailangan nilang magpadala ng isa sa 7 stars upang talunin si Leon. Sa pagkarinig naman ng lahat ng impormasyong iyon ay ngumiti ito at nagpresenta na siya na lamang ang pupunta dahil madi-disappoint siya kung matatalo lamang siya ng kanyang mahihinang kasamahan. Dagdag pa niya ay hindi mamamalayan ni Leon ang kanyang katapusan. Bilang tugon naman ay pumayag ang kanyang kausap pero binalaan din niya ito na huwag masyadong maging kumpiyansa at maliitin ang kanyang kalaban. Binanggit din nito na si Gao Pang ay dumating na sa Northern Wilderness kaya kailangan nila ng isang tao na pipigil dito para malaman ang mga sikreto ng core. Sumagot naman ang kanyang kausap at sinabi na siya na lamang ang bahala doon dahil isa lamang ito sa mga punching bag ni Leon, kaya madali lang para sa kanya ang misyong ito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap ay nagsimula ng tumayo si Luo Shen, pero bago ito umalis ay ngumiti ito at sinabi sa kanyang sarili na si Leon ay isa lamang mahinang nilalang na naghahangad lamang ng kasikatan at kayamanan, kaya gusto niyang malaman kung ilang beses makakayanan ng tinaguriang pinakamalakas sa buong mundo ang kanyang mga atake. Samantala, sa isang abalang kalsada ay makikitang naglalakad na pauwi si Leon dala ang kanyang mga nabiling pagkain. At habang pinagmamasdan niya ang mga tao sa paligid ay napansin niya na ang mga ito ay mga martial artist na nagpapanggap, kaya naisip niya na ang mga ito marahil ang mga nagbabantay sa kanyang bahay ngayon. Matapos namang makauwi sa kanilang bahay ay nakita niyang nakaupo na doon ang kanyang asawa, kaya nagbiro siya at sinabi na kaya ito marahil nagpalit na ng kanyang damit ay dahil natagalan siya sa kanyang pagbabalik. Hindi naman natuwa si Isabel sa kanyang mga biro at binanggit pa nga na nakita niya sa kanyang paggising ang isang sunog na magnanakaw, kaya sinabi niya kay Leo na bakit nagagawa pa nitong magpatawag gayong napasok na ng mga magnanakaw ang kanilang bahay. Binanggit din niya na sinabi na sa kanya ni Shen ang buong sitwasyon na may kinalaman sa Northern Wilderness, kaya tinanong niya si Leon kung mayroon ba siyang nakuhang mga impormasyon. Hindi naman nababahala si Leon sa mga babala sa kanya ni Isabel, at sa halip ay ngumiti pa nga sa kanya at sinabi na bago niya sabihin sa kanya ang mga impormasyong kanyang nalaman ay tikman niya muna ang mga barbecue na niluto mismo ng Panginoon ng Northern Wilderness. Sinabi din niya na hindi niya kailangang mag-alala dahil walang lason ang mga ito. Tinanong naman siya ni Isabel kung sigurado ba siya na hindi gagawa ng kaguluhan ang Panginoon ng Northern Wilderness. Ipinaliwanag naman ni Leon na ang isyo ay wala sa Panginoon nito at sa halip ay sa mga malalaking pamilya mula dito,
Dahil base sa kanyang mga impormasyon ay para bang sigurado ang mga ito na nasa kanya talaga ang core ng Northern Wilderness. Lalo namang naging seryoso si Isabel matapos marinig ito at sinabi kay Leon na habang nandito siya ay walang makakagalaw sa kanya. Natuwa naman si Leon sa ipinapakitang pag-aalala para sa kanya ni Isabel. Kaya sinabi niya na hindi na niya kailangang maging nakakatakot dahil hindi rin naman nila alam kung kailan sila muling lilito, at baka natakot na nga ang mga iyon at tumakbo na. Agad namang itinanggi ni Isabel na hindi siya nakakatakot, kaya dahil dito ay sumang-ayon sa kanya si Leon at sinabi na syempre hindi siya nakakatakot dahil siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi naman kontento si Isabel sa kanyang mga sinabi at binanggit pa nga na parang napipilitan lamang ito. Pagkatapos nito ay binago na niya ang usapan at tinanong si Leon kung talaga nga bang ang batang babaeng iyon ang Panginoon ng Northern Wilderness. Kinumpirma naman ito ni Leon at sinabi na nakakasigurado siya dahil napakalakas nito. Pero binanggit din niya na ang ki nito ay tila hindi ganoon kapuro, kaya kung hindi siya nagkakamali ay katulad din iyon sa dating emperador ng imperyo, na ang posisyon ng pagiging Panginoon sa Northern Wilderness ay pinapasa sa bawat henerasyon, pero ang kaibahan nila ay pati ang kapangyarihan ay ipinapasa din ng mga ito. Sa pagkarinig naman nito ay namangha si Isabel at tinanong si Leon kung gaano siya kalakas. Dito ay sinabi ni Leon na hindi dapat nila maliitin ito dahil, sa kanyang palagay, ay mas mahina lamang ito ng kaunti kaysa sa kanya pagdating sa kanyang cultivation. Pero binanggit din niya na ang mga tao mula sa Northern Wilderness ay mayroong mga kakaibang teknik, at isa pa nga sa mga iyon ay muntik nang makahuli sa kanya nitong umaga. Kaya, pagkatapos sabihin ito, ay ngumiti siya kay Isabel at sinabi na kakailanganin niya ng 2 suntok para matalo ito. Hindi naman makapaniwala si Isabel sa kanyang mga sinabi at naaasar na tinanong siya kung sinabi ba niya ang lahat ng iyon para takutin lamang siya. Muli namang tumawa si Leon at sinabi na huwag siyang tingnan ng ganoon, dahil ang tinutukoy niya ay 2 seryosong suntok, at kung ikukumpara niya iyon sa mga ginagawa nila tuwing gabi, ay mayroong mga pagkakaiba sa bawat gabing iyon. Wala namang balak ipagpatuloy ni Isabel ang usapang ito kaya sinabi niya kay Leon na tigilan na nito ang kanyang mga kalokohan. Pero kasasabi pa lamang niya nito ay narinig niya ang pagtawag sa kanya mula sa kanilang pinto. Kaya agad silang lumabas, at dito nga ay nakita nila si Lizu kasama ang Panginoon ng Northern Wilderness at binati sila. Samantala, si Lina naman ay binanggit na ang mga taong nagbabantay sa paligid ay mga tao mula sa 6 doors na itinalaga nila para protektahan ang kanilang bahay, pero sinabi rin niya na masyado nilang minamaliit ang mga tao sa Northern Wilderness dahil hindi sapat ang ganitong klase na seguridad. Agad naman siyang sinaway ni Lizu at sinabihan ito na huwag maging bastos dahil kung hindi niya siya isinama dito ay malalagay siya sa alanganin. Agad namang humingi ng paumanhin ito kay Lizu at sinabi na tatandaan niya iyon. Pagkatapos nito ay sinabi niya kay Leon na nandito sila para humingi ng isang pabor. Agad naman siyang tinanong ni Leon kung mayroon ba silang problema at kung anong klaseng pabor iyon. Galit namang tumugon si Lina at sinabi na iyon ay dahil kay Leon, dahil hindi siya nagbayad sa mga barbecue na binili niya kanina. Kaya ikanaltas iyon lahat sa kanyang sahod ng kanilang amo, kaya ngayon ay wala na siyang pambayad para sa kanyang inuupahan. Sumang-ayon naman dito si Lizu at sinabi na hindi talaga naiintindihan ni Leon ang sitwasyon nilang mga trabahador, kaya binanggit niya kay Leon na nandito sila para mangupahan sa kanya. Tinanong naman sila ni Leon kung seryoso ba sila, at kung mangungupahan sila, ay ano ang ibabayad nila sa kanya. Agad namang sinabi ni Lina na sinabi ng kanyang senior Lizu na hindi niya kailangang magbayad sa kanya ng upo dahil kahit kailan ay hindi pa nagbabayad sa kanya si Lizu. Dahil naman sa narinig na ito ay disappointed na sinabi ni Leon na puro mga masasamang bagay lamang ang itinuturo sa kanya ni Lizu. Nang marinig naman ni Isabel ang pabor na hinihiling ng mga ito ay agad niyang iniutos kay Leon na patirahin ito dito, dahil naalala niya na mayroon pa silang isang bakanteng kwarto sa kanilang bahay. Namangha naman si Leon sa kabaitan ng kanyang asawa at sinabi na ganoon lamang kadali itong pumayag sa kahilingan ng mga ito, kaya binanggit niya na, gaya ng kanyang inaasahan, ang kanyang asawa ay isang goddess of mercy.
Itinanggi naman ito ni Isabel at sinabi na ginagawa niya ito sa gayon ay mabantayan nila ito upang hindi ito makagawa ng mga kaguluhan sa Kapitolyo. Sa pagkarinig naman ng usapan ng mag-asawa ay nagkomento si Lina at sinabi na dahil pumayag sila sa kanyang pagtira dito ay bibigyan din niya sila ng isang impormasyon, at iyon ay ang isa sa mga miyembro ng Seven Stars ay kasalukuyan ng naglalakbay patungong South. Binanggit din niya na ito ay kasing lakas niya at mas mabuti na maghanda na sila ng kanilang mga tauhan upang magamit nila ang kanilang bilang laban dito. Pero sa kabila ng mga babalang ito ay sinabi ni Isabel na hindi na iyon kailangan. Galit namang tumugon si Lina at sinabi na kung minamaliit ba nila ang mga tao sa Northern Wilderness. Ipinaliwanag naman ni Isabel na hindi niya sila minamaliit, at sa halip ay binanggit na ang kanilang imperyo ay matagal nang nagsisikap na labanan ang isang malaking banta sa kanila, kaya sa palagay niya ay sapat na ang kanilang lakas para labanan ang kalabang iyon. Hindi naman na nakipagtalo si Lina at binanggit na lamang na sinabi na niya ang kanyang babala sa kanila, dahil ang taong iyon ay papaslangan ang kahit sino na haarang sa kanilang misyon, at kabilang na dito ang kalapit na mga bayan. At bilang halimbawa ay ang isa na tinatawag nila na World's number 2 na kasalukuyang nasa Northern Wilderness na si Gao Pang ay kasalukuyan ding target ng mga ito.